Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lunsa pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan Jonathan de la Cruz. Siyempre, kasama natin si paring Joel Laxmana. Good morning, paring Joel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po sa ating programang Karambola, ang panghuling Karambola show for 2023. Kasi Bilis ang pagdating po ng Lunes, 2024 na po yun. Oo. Kaya ito po yung aming panghuling programa para sa 2023. Kami po ulit ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pag-antabay at pakikinig, pakikisama dito sa ating programang Karambola. Kasama po natin siyempre ang ating mga kapartner, paring Conrad Banal at saka si Atty. Trixie Cruz Angeles. Napapasok na mamaya. Na-traffic lang ng konti sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at saka siyempre sa buong mundo. 115 countries at saka seafarers natin. Ang dami niyan. 30% of the world's maritime crew, commercial maritime crew ay Filipino. Kaya matinding-matindi po. New Year sila sa karagatan. Matinding-matindi po ang ating pasasalamat sa kanila lahat, sa ating mga kababayan, sa pakikibagay at pakikiisa dito sa ating mga programang Karambola at siyempre sa pagmamahal sa kanilang mga pamilya, sa kanilang komunidad, saka sa ating bayan. Ngayon 2023, dahil po natin dinaanan na mga pagsubok. Pero nagkakaisa pa rin po tayong, gaya na sinabi ng isang survey firm na nag-survey SWS, ay optimistic, hopeful. Okay. Ang magandang balita 2024. Pan Joel, ikaw naman. Okay, sir. Kasi hindi ko mabasa ito. Basahin ko yan, pare. Teka, bago lang basahin, yes. Napapansin ng mga taga-subaybay na ako'y yung t-shirt ko medyo pro-ed ka to. Para ako si dating Secretary Alunan at yung classmate ko si Jonathan Malaya. Ito'y dahil si US Secretary of State Blinken, ina-assure tayo na committed ang United States to fulfill its obligations to the Philippines under the Mutual Defense Treaty. Kaya ayan po. Ayan. Ed ka ba? Captain America. Captain America. Ang dilim kanina, binunot ko lang to, ito nasuot ko. Anyway po, mapapanood ang Karambola at mapakikinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download nyo lang ang DWIZ app, DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin kami via DWIZ882 Facebook page. Ang hotline namin, mangyari dial nyo lang ay 8470-1750-54. At ang text line namin ay 0999-376-6768. Ang Karambola po ay mapapanood sa Digital Free TV Aliu 23, sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA Affordable Box Channel 25. Available din po kami sa digital TV devices, TV receivers. Ang gagawin nyo lang po ay iscan nyo lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliu 23. Sa lahat ng ito, dapat yung gawin nyo lang pag kayo pinanood nyo kami sa YouTube o sa Facebook, like, share and comment and love. Yan. Pero comment, importante yan. Mag-comment po kayo. Importante, interactive po tayo. Yun na nga, sir. I know, medyo parang itong ating itong kay US Secretary State Blinken hindi natin alam ito ba narinig ko na ito yung mga ganitong pronouncements bro. Every now and then. Tapos tinawagan kasi niya si USEC Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. And after kasi si Manalo nakausap niya, nagkaroon siya ng frank
and candid call with China's Foreign Minister Wang Yi. Wang Yi. Doon sa territorial dispute ng Manila and Beijing. Yes. Agad-agad tumawag daw si Blinken. Ayan, si Captain America. At inassure ang Pilipinas. Ano kayo sinasabi sa assurance na gano'n? We are... Well, we are backing you. We have your back. We have your back. Yan, ganyan. Alam mo, tumira ako sa stage, nag-aral ako doon, parang wala akong tiwala pag sinabi ng Amerikano, I have your back, I have bro. your back. Sinasabi lang yan, parang pag nasa tabi kayo ng McDonald's, may lilibre mo siya. Anyway, thank you, Secretary Blinken. And then, of course, mabuti rin at ito na siguro ang umpisa ng sinasabi ni Pangulong Marcos parang Joel na a new paradigm of our relations with China kasi nag-usap na si New Secretary paradigm. Manalo at saka si Secretary Wang Yi. Okay. And of course, the continuing and forever na relationship natin with the US na habang nagtatagal ay lalong, sabi siyempre ni Secretary Blinken habang nagtatagal lalong hindi ko alam. Lalong tumitibay, lalong nag-aalab. Sana tumitibay kasi one way or the other wala na tayong magagawa dyan. Wala na. Kasama na natin ang 9 EDCA sites going 11 dito sa Pilipinas, and of course pag sa taas, sino ba yung kaibigan mong governor? Governor, good morning. Governor Manny Mamba. Kamusta naman doon? Anong status naman ng EDCA site doon? Well, deal na rin yun. Wala na siyang magagawa. Sabi niya, nandito na yan. Kaya ang ginagawa ni Governor Mamba, nagpapadala siya. And I think it is in implementation of the President's advisory na magkaroon tayo ng bagong paradigm. Nagpadala siya, according to our information, informants pala, nagpadala siya ng certain groups sa China upon the invitation of the Chinese government at various levels. May mga exchange of teachers, may exchange of students, and of course, yung iba pang mga Dito na! At kami mag-trip to Jerusalem sandali. Sandali lang. Ayan. Ay, akala ko lilipat ka. Nandito na. Okay. Ating kapartner, si Atty. Trixie Cruz Angeles. Maganda. Wow! Yan. Wala tayong video. Good morning. Bakit nawala yung video? Ayan. Ayun, gandang umaga. Nawala ulit. Wala akong monitor. Gandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles na late. Wala akong excuse. Pwede mo maging excuse yung nangyari nagkabanggan sa Santolan. O nga. Ano nangyari doon? Bakit? Pumasok yung police car. Pumasok sa carousel lane. Wow, talaga? Yes. Tapos, nabangga siya. Pumasok siya. So, ang ginawa ng bus, imbis na banggay niya yung police car, yung railing. Dumiretso siya. So, may mga 5 nasugatan. Ano yung police car? Responding vehicle siya? Hindi nga. Kaya, sinuspend siya kagad. Hindi naman emergency. Ayaw lang niya matraffic. Siguro ayaw lang niya matraffic. Pero, pag ganon, pag pumapasok ko kayo, unless talagang emergency, medyo... Pwede siya pwede siya for responding vehicles. Ambulansya. Mga ganon. Fire truck. Ako pag tabi nga agad ako. Pwede kayong pumasok dyan, pero dahan-dahan naman. Dahan naman. Easy. As in any case, diba? Kailangan pa rin ng ingat. Parang hindi kayo pulis, So, hindi naman ito convoy or something ng... yung escort? Escort. Kasi... Alam mo, meron isang nag-viral. Maraming pumasok, naka-escort, naka-blink-blink. Pumasok sa carousel lane. Traffic sila. Dito sa... Ano nangyari? Traffic din sila. Nangyari. Na-traffic sila. Na-traffic sila. Tapos umaandar dun sa... Dito sa yung free lanes. Okay lang, smooth na smooth yung andar. So, naipit sila doon. Okay. So, hindi. Anyway, yun. Mga nangyayari, alam mo naman yan,
Trixie, ikaw, nawala ka ng konti, pumunta sa Amerika, tapos nagpunta sa Davao. Dito sa Manila, maraming nangyayari, kababalaghan. Oo. I miss all the fun. Ay, nako. Speaking of sa US, ito saglit lang kasi interesting. It's obvious si Donald Trump ay tatakbo talaga sa Republican. Well, wala na tayong Pero yung mga kalaban niya, itsa ng strategy para wag siyang makatakbo dahil ang kanilang main di ba yung nangyari doon sa Capitol Hill yung nilusob sa kanya, they're using that issue but mukhang it's not hindi kumakapit. Wala, ang ginagawa tuloy-tuloy siya. Ang ginagawa nila anong pangalan to? Pa-file ng motion before the Supreme Courts of various states para i-ban si Trump on the ballot. Okay. Talo sila. Nanalo sila of course sa Colorado, pero mayroon ngayon motion na ayusin. Tapos sa Michigan, talo. Talo sila sa Michigan. So, tuloy-tuloy pa rin tuloy-tuloy yan. There are about 11 states daw. These are the bluest of the blue states. Interesting na babanat. Tawag dito yung mga motion pala hindi basta-bastang yung fina-file hindi nangyayari doon. Yeah. Meanwhile, ito matatapos ng 2023, nakakalungkot na may nangyayari sa Middle East, dahil tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin yun. Paglusob ng Israel, talagang no quarter talaga will be given. Kanilang at ang masaklap, ang daming refugees na doon sa mga borders. And sabi na ng WHO, hindi na kayang pakainin. Talagang ini-stop yung mga convoy para nagutom yung mga tao siguro. Ganyan. So, and it's worsening by the day. And meanwhile, Israel said, no, we're not stopping. I mean, tuloy-tuloy ang Well, ang sinasabi we're expanding in fact to Lebanon, mga ganun-ganun. So, hindi, ang sinasabi nga ni King Abdallah of Jordan. Okay. Medyo ayusin ninyo to. I think it was a call out to the US and the Western countries. Ayusin ninyo to. Ayaw namin na magkaroon ng mga dahil dito sa gera nito, parang meron kayong gustong gawin, papupuntahin nyo dito yung Palestinian issue. Yung Palestinian problem. Tatanggalin nyo sila dyan sa Gaza Strip where they should belong. Gaza at saka West Bank, dadalhin nyo sa Egypt, dadalhin nyo dito sa Jordan. Hindi yan ang solusyon dyan. Yun ang sinasabi ni King Abdallah. So I hope it will not expand to the point na tayo rin maapektuhan dahil malaki ang ating malaking magiging impact ng expansion of that war to various countries in the Middle East. Not just economic-wise. Not just economic. Although economic already, masakit na. Malaki na yun. Malaki na yun. As a matter of fact, kanina lang sinasabi ni kaibigan natin, Congressman Arnel T., is the president of Regasco and also the LPG Industry Association, no? Ang sinasabi niya, baka magtaas ng presyo ng LPG. Dahil nga dito sa Red Sea, di ba, blockade and everything else, the logistics problem is coming up. And then, of course, pag nagkaroon ng expansion yan, ang dami natin mga kababayan na nasa Middle East. Almost all of the countries in the Middle East. By the way, the good news, yung 17 Filipino hostages. Pala sila? Safe. Yeah, they are safe, and according to the DFA, they may be released pretty soon. Okay. So, maganda naman yun. So, nakakausap pa. I remember we discussed this na meron talaga dapat sa, you're familiar with this, yung diplomatic back channels hindi naman talaga tayo kasali, di ba? Alam din naman ng mga warring factions, warring groups na hindi tayo. Huwag kang papasok lang doon na maangas, basta relax. Ganun. Lahat ng mga maangas may problema. May problema pag maangas ka, road rage ka. Nagkakaproblema ka, workout at lahat. Ang isa pang nangyayari sa ngayon, ang dami sanang opportunities. Kaya na magagawa dyan sa Middle East. Kaya lang, siyempre nag-hold back lahat ng mga tao doon at this point in time dahil nga dito sa possibility of expansion, no? So hopefully things will turn out better next year, a week from now. And then, of course, ito naman, dito sa atin, nagkaroon ng skirmishes between the army and
remaining NPA Pero NPA rebels. yun, ha? Yung, medyo kalungkwel. Nakakalungkot dahil mag-asawang, they are purported commanders. They're at war. They're at war. Pero kasi anak nila, Pati anak daughter nila, nila na... madadali yun. Kung dala-dala nila yun and they are at war, wala tayong... Talagang yan, hindi pinipili. Ganyan na sinabi sa isang kaibigan natin dati na honor student, UP, etc. Ang kanyang ama ay kaeskwela ng isang at that time ranking officer of the armed forces. Sabi sa kanya, alam mo, ganito yan kung meron kang pagkakataon na makontak mo yung anak mo, sabihin mo sa kanya medyo na siya. Kung hindi man siya, kung ayaw man niyang mag-surrender, medyo ulis muna siya sa battlegrounds. Kasi, hindi namimili ang bala. Wala. Pag nag-humit ka, may dala-dala kang baril, babakbakin ka dyan. To whom it may concern. To whom it may concern yan. Wala tayong magagawa. Lalo na kung yung mga Marines o Special Forces or whatever, Army, pag nag-operation sila. Wala. Diba? Yun? Talagang all out yun. All out yan. Kasi, it's either them or it's either them or the other one. Hindi niya magtatanong na, teka, anong edad mo? Wala. Wala yun. Tiga saan ka? Wala yun. Wala. Yung bala na yan, hindi kanya, ganun ang mangyayari dyan. Yan si Trixie, abogada yan ng, maraming mga naging rebel, alam niya yan. Their stories are really gut-wrenching kasi siyempre ayaw din naman nilang bumanat as much as possible Ayaw din naman nila yan Kaya you have represented, Attorney Trixie, di ba, mga military officers na, eto na kami, andito, paano? We're in the field of war. Nabanatan, now, mayroong kaso ngayon na hindi daw pala NPA, something. Ayan, masakit yan. Masakit yun. Meron, hindi ko nahabol Meron nilapit sa akin, pero by that time na-convict na siya. Marine officer to. Illustrious yung career. Galit ang Marines. Kinasuhan siya kasi, gano'n, exactly that. Sabi hindi daw NPA na baril yung encounter yun. Tapos may may complete documented yan, may intel, may encounter, merong mga ibang For some reason nakalusot yung kaso. Finailan siya ng murder. Right. Na-convict. Ewan ko kung nahabol na ng lawyer niya yung kung na-reverse yun. Pero for the longest time, habang nililitis yun, dapat, normally yan, anuhin ka na sa sideline ka na. Hindi. Because he had such an illustrious career, sinusundan siya, well-respected na Marine officer to. Up until the last minute, ayaw siyang isuko ng Marines. Ganun ka, so I don't know kung paano. Pero may reputation ng Marines, they will stand up for you. The confusion of war talaga, lalo na skirmish. The fog of war. Talaga hindi masabi. Well, we have a mutual friend. We always mention him from time to time, si Colonel Mike Lohico. Now he's behind the desk, he's working strategically, but he used to be an officer din sa field, and he was telling me before, nagkaroon din siya ng kaso ay was in Bicol, ganun. But one of the things na baka hindi alam ng mga taga-subaybay natin, for a guy like Colonel Mike, na he felt it, even if there's a doubt na hindi pala you have to do it. Doubt, still he felt for the family, he felt ganun. Years later, bumabalik siya sa probinsya yung para to give yung mga whatever support doon sa pamilyang nangyari or something. And sabi, he will carry it to his, end of his day, to his grave. But this is war. Ganun talaga nangyayari. Yun din ang sinasabi natin doon sa iba nating in our class, sa Ateneo. Kami siguro pinakamaraming nag-NPA. Talaga. Doon sa class. It was the time. That was the time. 70, 71, 72. They really decided na ayoko sa within the system. I'm going out there. Siyempre, nalungkot kami, umiyak kami, lahat, etc. For their families, etc. Pero sabi ng mga to their credit, sabi naman, naniwala sila doon
pag naniwala ka, you have to take responsibility, unlike some of our officers. Oo. Yeah. You stand up and take some responsibility. May mga official kasi na hindi. Yeah, okay. Yan ang masakit naman. Yung mga iba, nagpe-press release na lang. Biglang bumaliktad na lang. Yun nga, nagpe-press release, naguhugas. Kasi look, at the end of the day, again, maganda yung sinabi mo, you had classmates in Ateneo, Premier Learning Institute. Ayan, There were those who worked, the government wanted to work within the system. There were those who didn't. But in the final analysis, look, you do a SWOT analysis ng strength, weakness. Meron din naman silang their arguments kung bakit sila pumunta doon. It's very valid. Naniwala ka Naniwala ka No, hindi. Okay, it's valid, but we can do something within. Yes. So, ganun lang. Ganun. You make choices But what I'm saying is, hindi sila totally wrong naman. No, of course not. You cannot say that. At that point in time, in our history, maniwala ka na the oligarchy has become so much abusive, etc. and everything. You want to change the system Ganun ang sitwasyon And you really believe that you can do something about it. Yes. Yun ang dun. Ngayon, para sa military naman natin, okay, kung gusto mo gumamit ng mikropono, okay yan. Pero gumamit ka ng barel, kami na ang kalaban. Yung ganun. Ganun lang yan. Si Bobby nga, si Ambassador Tiglao, very active ito noon. At lahat. As a matter of fact, firebrand ito at lahat. Pero, kaya nga, ang dami niya sinasabi doon sa mga iba. Hindi siya firebrand na lang siya. Sorry po. Pero maganda ko. Ang sinasabi na niya, gagaya ng mga iba na nanghingi pa ng danyos. Oo. Sabi niya, akala ko ba pinaglalaban niyo, prinsipyo? Ba't ngayon nanghihingi kayo ng danyos? Oo nga. Akala ko na anong grounds pag kasalungat talaga ng yun? Human rights ba yun? Hindi. Well, human rights. Sa atin naman. Human rights pa rin. Hindi. I mean, the grounds for asking for damages, if you think about it. Parang lang yun. Parang kumbaga, di ba, the other countries went into such kind of a war, di ba, internally. Kagaya ng South Africa, there was a commission for reconciliation, etc., etc. Many of these countries went through that. Sa atin, there was no such commission. There was no such effort. Okay. Ang ginawa na lang, towards the end of, kanino ba yun? Kay kay President Arroyo, nagkaroon ng law na magbibigay ng konting danyos. Kumbaga, parang in recognition of the sacrifices that went over. Ang sinasabi lang ng ating mga military friends, and they should sila rin dapat. They should also be given that kind of recognition. Aside from the recognition na yung medal, yung kanyang mga anak, etc. and everything, they should be given that kind of benefit as well because they fought the good war. Why? Bakit naman sila? Akala ko yung damages, I suppose my question is it based on, if it's a legitimate encounter, gaya na pinag-uusapan natin kanina, yung nangyari dun sa mag-asawa at anak nila, ganon, walang damages yun. But if they're done na medyo, I don't know, torture or whatever. There was no such thing anymore listahan. Nagkaroon na lang ng listahan. Kaya nga di ba question ni Bobby yun? Ano listahan? Sino itong mga ito? Pinag-question niya yung mga workout na yan. Pero in any event, kaya nga maraming nagsasabi, bakit si President Marcos, meaning FM, had to go into that, etc. But you must understand his situation. He was the president. He was the elected leader of the country. You mean to tell me, papabayaan na lang niya na we'll just go to, the country will just, be outed, ganun klase? As president, he had every duty to make sure that the country's, that the country was one. He had to unite the country. And if you have to fight in insurgency and you have to fight secessionism, you have to do it. Di ba? Ganun yun leader ka. Ibig mo sabihin, papabaya mo bansa mo na na lang, sumabog na lang yun. Hindi pwede yun. Kaya siya nababanatan. The next president would have done the same thing. The next president, in the same manner, going at that point in time, going to the drug war. Di ba, in the same manner,
Ang tingin ni President Duterte at the time, which was supported by the facts, almost 85% of all barangays was already drug infested eh. Ano ibig mo sabihin? Papabayaan ko na lang? Hindi, ngayon 95 na. Hindi. Ang ibig sabihin ko, these are the choices that you have to make. Return of the comeback. Diba? These are the choices that we have to make as a leader eh. Diba? Of course. You have certain responsibilities eh. You have to keep your country one, united, strong, develop it, etc. and everything. And if there are other armed groups or other interests that would like to break up the country some other way, paano yan? Diba? It is your duty. It is your duty. Yun ang yun ang debate palagi. In any event, napag-uusapan po ito sapagkat papasok po ang 2024. Napakaraming mga challenges na aabutan na naman, which have been continuing challenges. Of course, aside from the very basic challenges, yung tungkol sa food security and basic goods, services, kakayanin ba ng ating bayan, kakayanin ba ng ating mga mamayan, kakayanin ba natin, meron hong mga dapat na pagsikapan natin lahat bilang isang bayan. But at the same time, palagi ho natin nababanggit ito, kailangan naman tayo magsikap. Hindi naman tayo pwede ayuda at tayo ay nakaganon na lang tayo lahat. Hindi naman pwede yun. Kailangan meron paraan din na tayo magpagsikapan din natin. Okay. Sa tingin ko, isa yan sa mga challenges na naibibigay para kay Secretary Frederick Go, the coordinating minister, the super economic secretary. Kapag bumalik natin, discussion natin yan dahil alam mo yung dating si kaibigan natin, si dating Secretary Tiglao, dating ambassador Tiglao, sabi niya, good luck really, he wants to wish of course. DECGO, ang tawag nga niya, name ng DECGO, because I know where I speak of. Sabi niya, yes. Naku, ikaw ay magiging target dyan. Kasi si Ambassador, Ambassador Tiglao, was chief of staff of GMA at one of the sabi nga, wala akong signing privileges. Ako yung pinagbabanatan araw-araw. Mula sa likod, mula sa gilid, lahat. Oh, man. Malacanang snake pit yan eh. Alam naman alam tricks yan. Okay. Ingat sa kagat. Ingat. Magbabalik ang Karambola, oras natin ay 32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa Intilan, Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Si Pareng Conrad Benal ay enjoying the Christmas break. Sana pare yung recovering. Pwede kang baka pwede nga ng sa December 31st Mass pwede ka nang nasa choir kayong dalawa ni Jody. Kasi kumakanta si Parang pero may strain ng boss. Itong sabi ni hindi yung SWS, itong 1 month window of ayan sa LTFRB. May memorandum na in-issue ang LTFRB giving a 1 month reprieve para dun sa mga hindi pa nakakomply sa consolidation requirement para dun sa jeepney phase out. Deadline yan. Actually, the deadline is this December, di ba, for compliance. Pero meron silang 1 month parang transition. So, kaya lang, yung mga dapat mag-consolidate, mapapadalan sila kung wala pa silang consolidation na, hindi pa sila nakakapag form ng cooperatives or hindi pa tapos, papadalan sila ng show cause order. So, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpasada hanggang end of January this year. This 2024. Tapos, pati yung mga yung mga individuals na hindi covered ng compliance requirement dito sa tuloy-tuloy pa rin sila makakapagpasada until end of January. So, it's either sumali sila sa kooperatiba at hindi na sila solo na yung operator and driver na iisa lang. Kumbaga, may franchise pa rin yun eh. Kahit solo ka, ikaw yung operator, ikaw din yung driver.
So pwede silang in the meantime humanap ng paraan para makapag-consolidate, or kung yung area ay hindi pa covered ng requirement na yon o wala pang ganon dun sa area, mag-identify din ang LTFRB ng ibang rota kung saan pwede silang mamasada. Meron ng bagong mga rota kung gano'n. Well, dapat. Daw. Para ka naglagay ng di ba, ng what do you call this? Gawin nyo na o hindi or else. Tapos wala palang rota na Yung nga yung sinasabi natin palagi, mga kapatid, na kung maaari, ilabas naman ng LTFRB lahat itong mga ito. Alam nyo, hindi naman lahat ng mga operators o drivers nakakausap nyo. Mabuti ilabas nyo sana. Ano ba naman yung maglabas kayo sa Facebook page ng LTFRB o kaya ng mga sa dyaryo o kaya maglabas kayo ng parang notice ba para mabanggit sa ating mga kababayan, o ito po ito dito mga ruta na ito yung mga ito yung number of the jeepney drivers and operators dito yan, etc. Ito po yung apektado. Ang nilalagay lang nila yung yung percentage ng nakapag-comply na. Oo nga. Although ito, may pangako sila dito na the LTFRB cited the route rationalization study. Ayan. Where is it? Which was designed to provide rationalized... wala hindi. It's just an announcement. Ito, talaga nabubuhay tayo sa motherhood statement. It's a comprehensive and strategic assessment. Ayan. Kagaya niyan. Major movement and future travel. Ang ayaw natin mangyari, parang Joel Trixie, yung nangyari ba nung dati, na sisabihin, hindi nyo na-cover itong ruta na ito, kaya magbabigay kami ng panibagong mga franchises, yung point-to-point. Oo. Di dumami lalo. Di ba? Hindi naman nila naayos. Imbis na bumawas. Imbis na bumawas. Dumami lang. Additional means. Kasi sasabihin, magre-reklamo isang local government. Wala itong mga ito, nakapila, etc. Sige, ang naging solusyon, lalagyan namin kayo ng point-to-point. In the end, yung point-to-point, naging jeepney rin. In a sense. Di ba? So, mangyayari, palakasan ng sigaw. Parang ganun. O kaya, yun lang ang gusto natin malaman. Sige, kasi magiging enforcement at saka economics ang ibiging issue dito yung engineering, sige, naayos na ninyo itong ruta na ito, naayos natin, etc. and everything. Okay, we'll work out natin. Ngayon, yung magiging economics yan ang magiging malaking problema. Kasi ang sinasabi nila, itong klaseng jeepney ang kukunin mo. Doon nga nagalit siya. Senadora Amy. Nagkaroon ng issue Sabi ni Senadora, kaya ba ng mga yan? Ay, subsidy lang binibigay ninyo 240,000 pesos. Sabi nga ni Senadora, sino ba hindi gusto ng bagong sasakyan, diba? Pero hindi nila kaya. Hindi nila kaya yan. Paano gagawin natin? Workout. Total siya. Nagkaroon tuloy ng kaparaanan yung iba na talagang mga matagal nang gustong banatan si Presidente. Nagkaroon solitan ginamit nila ng Senadora. Yung sinabi niya. Sinasabi lang naman ni Senadora, LTFRB at saka DOTR, pwede ba? Ayusin ninyo yung economics nitong programa na ito. Kasi kung ang iniisip i-modernize, ang isang jeep na inire-recommenda ninyo dapat kunin ng mga operators at drivers 1.6 million pesos ang kahalagan. Itatapon na nila o kaya isa-sideline nila yung kanilang jeep na binili rin naman nila na ilagay mo ng 500,000 or 800,000. Anong gagawin nila doon sa jeep na yon? Pwede ba nilang ang parang ko doon sa sinasabi ni Senadora, pwede ba nilang parang kumbaga ito, pwede ba nilang i-exchange ito? Yung halaga nito, may trade-in. May trade-in. May halaga naman siguro ito. Itong jeep na ito, maski na baka karag-karag na yan Baka may 100,000 yan. Kahit pa paano. Tapos, saan mo ilalagay ngayon itong jeep na ito? Hindi naman pwede nakahambalos sa... Museo, pang turismo. Pwede ganun. Pero at least hindi naman sila lahat. Meron ba tayong graveyard for all jeeps? Hindi, isa pa yan, di ba? Isa pa yun. Issue yun, Saan mo dadalhin itong mga jeep na ito? Meron ba tayo guys sa Japan yung crusher, compact? Meron ba tayong ganon?
Yan pang isang dapat pag-isipan kasi hindi naman pwedeng Correct. yung jeep, napalitan mo, bago na ngayon. O, saan nasa kalye? Merong restaurant dyan sa may isang sa Tagmaginhawa. Oo. Yung mga jeep, pwede ka kumain Oo, doon. oo nga. Nakainom. Hindi, Pero ilan lang ilan yun. If we are talking, ilan ba talaga ang jeepneys na, halimbawa dito sa Metro Manila? Ilan yan? 50,000, 30,000, hindi ko alam. Binigyan mo ng sakit ng ulo si Secretary So Frasco. paano? Anong gagawin natin? Hindi naman pwede maging ano yan, puntahan lahat ng turista? Hindi. Pwede yun. So, may mangyayari doon kasi meron naman ding halaga yung kanilang mga Trade-in, jeep. trade-in is good. So may trade-in ka, may subsidy kang 240,000, pero ang ano mo 1.6. So ngayon, huhulog-hulugan mo Kulang yan. pa rin. Paano gagawin mo? Yung economics, yung palagi natin sinasabi, the economics of the whole thing, parang hindi iniisip. Paano yun? Di ba? O lagay mo na ang total mo na pang ano mo, 500,000. Pero halaga ng bagong jeep, 1.6. Paano? Sinong babalikat nun? Okay. Ngayon, na sinasabi ni Benny, Secretary Benny Leguesma, ng Department of Labor, gagawin daw swelduhan na yung mga jeepney. Ayan ba pinag-iisipan ba natin yun? Ayan ba Swelduhan yung lahat. versus boundary May yan. mga benefits and everything yan. Versus boundary yun. O paano yun? Sinong mag-operator? O kaya Sinong sinong operator Yung cooperative ba, inisip nila yun, nung nagtayo sila ng cooperative? Grabe, magbebenepisyo ka pa. Ang dami nun, ha? Ang daming mga requirements. Sana kung meron kayong mga taipan na may ikling Amerikana. Andang gawin. Mag-invest Ako, ka investan ko yan. CSR ko na yan. Corporate Social Responsibility ko na yan. Oo. Dadaan yan sa mga mga townships. Oo. Real estate. Hindi. Hindi, walang ganun eh. Hindi ganun yung mga yon. So, we're talking about... They'd rather build a Venetian canal or a monument to the running of the bulls. Sa ganyan, bibigyan mo. Pero in the meantime, nasa Korte Suprema yung kaso. Well, hindi pa binibigyan ng due course. Ang SC daw, will rule? Yes, of course. Kasi pumunta Hindi, doon yung sabi nila, pumunta doon yung mga nag-strike eh. Nag-file sila ng petition. Okay. Pinasasagot pa lang ng Supreme Court ang DOTR at saka LTFRB dun sa petition. So hindi pa siya binibigyan ng due course. Ibig sabihin, it's not yet really a case. May petition, in-acknowledge ng Korte Suprema na may petition sa kanila, pinapabigyan ng additional information, kumbaga yung mga respondents dito, tapos magde-decide pa yung Supreme Court kung bibigyan nila kung ito ay actual case na i-acknowledge nila at tatanggapin nila, kumbaga. So sa ngayon, wala pa yon. Very busy ang Supreme Court, daming petition. So, At saka ngayon, na ngayon eh, wala. Last working day. Pagsasara ng libro. Pagsasara ng libro. Nako. Saan kaya paano kaya yung liquidation ng Kongreso dun sa travel fund? Kung 4 na milyon pa lang po ang nagastos doon, either return to Treasury, declare as savings. Kung declare as savings, saan kaya pupunta yun? Uy, merong balik tayo sa jeep. Ito maganda sino man taga-subaybay natin, gawing parang capsule hotel. Ngayon, alam mo, merong jeep. Alam mo, kasi meron ako nakita gaya sa Laia, Batangas. Cocoon, glamping, ganyan. An entrepreneur to turn the jeep into parang yung mga tinitira na parang yung maliliit na. Yung mga... Okay. Sorry. Pero wala kasi kukunti po yung mga glamping grounds natin dito eh. Okay lahat yan. Okay lahat yung ganun. There are various ways na ngayon, you look at it this way. You're talking about, let us say, 20,000 jeeps. The numbers boggle. How are you supposed to work that out? Metro Manila lang yun. Yung mga Cebu, mga Davao, mga Cagayan de Oro, all other areas, Angeles. Bakit hindi meron bang like a side program para yung mga, halimbawa, yung mga urban centers, phase out na dyan. Pero meron kasi mga underserved provincial areas, hindi ba pwedeng i-offer yan ng mga rota? Sana may pakita silang planong gano'n. Yan ang palagi natin. Halimbawa, yung pa rin ang hinahanap natin. Yan ang matagal plano. Magandang ideya. Ilang taon na ba tayo dito sa Karambolan? Di ba? Ilang taon na tayo na naghahanap ng gano'n. Tama yung sinasabi ni Trixie kasi kahit dito sa Eastern Rizal, ang hirap ng dyan. Yan, pwedeng ilagay dyan yung mga ibang jeepney.
yung mga pinag-uusapan natin, mga Baras, Morong, Tanay, yung mga areas, yung connect yun. Tapos, saan sila pupunta? Anong ruta yon? Hanggang saan sila? Correct. Kasi hindi mo napapapasukin dito sa ibang areas yun eh. Mhm. Tama yun eh. Meron talagang connection, connectivity workout. Saan yun? Nasaan yung mga points na yun? Mhm. Yung pang isa. Kung ako, halimbawa, entrepreneur ako, pupunta na ako sa mga bandang Baras. Kasi underserved yan. Correct. Yung mga taytay. Yan. Mga areas na yan. Oo. Morong, Pililla, underserved yan. Ang dami na rin tao dyan, baka hindi natin alam. Oo. Yung intersection ng Rizal, Laguna, Quezon, papunta ka doon. Sinasabi palagi sa atin ni Senator JV, kasi nagmumotor siya. Ang dami ng tao doon. Ang dami Totoo. Diyan, I'm sure one of these days your favorite developer will have townships in this area. Magkakaroon na doon. Kung wala pa. Inuuna nila mall eh. Diyan makikita mo ando na yung mga maliliit. Kasi selling point yung mall. Then after that, alam mo na doon ang Papasok na yung township. Selling point yun eh. Pag sinabi, yung kanilang mga subdivisions, condos, ganyan. Right beside ganito. Ngayon, diba? pagdating sa mga ganyan, dyan na naman papasok yung palaging binabanggit ni Trixie. Our historical and cultural. Mga yun. Anong gagawin natin dun sa town center? Diba? O maglalagay ka ng mall, ano mangyayari doon? Tatanggalin mo na ba yung mga monumento doon, simbahan? Kasi dati nakaano yan ha? Nasa town center, nandun lahat yun. Palengke, lahat, etc. Kung naglagay ka na doon ng mall, anong mangyayari? Naayos ba ninyo yun? Kasi may old town, may new town eh. Ganun nangyari. Ang sayang nga dyan, at saka sinasabi natin palagi, kasi talagang bustling na area na yan. Mayor John Ferrer ng General Trias. Alam mo yung General Trias na township na old town? Parang ang ganda nun. John, baka naman yung old town mo dyan pwede palang maganda. Pwede pala. Baka naman inano mo na. Binuldoser mo na yung mga ano dyan. Para lang magkaroon ka ng mga Jollibee o kaya McDonald's dyan. Parang nangyari sa RH Hidalgo, pare, pumunta ka naman doon. Yung area, yung street na yun, warehouse eh. Yung mga pinagkakainan ng ating mga revolutionary heroes, naging warehouse na eh. Wala na nga doon yung MLQ. Wala na. Dinala na sa EDSA. Kay Secretary. Good morning, Mr. Secretary. Happy New Year. Merong isang taga-subayuin natin kinabahan doon sa sinasabi nating dalin sa labas. Rural areas yung traditional jeepneys. Baka naman sila naman daw ang ma-traffic doon. Hindi naman. Kaya nga. Can the outskirts of Metro Manila accommodate the surge? Di ba? Kung sakasakali. In other words, kaya nga actually si Elmer Messina ang nagtanong. Happy New Year, Elmer. Ang sinasabi natin, meron naman mga rutang gano'n. Underserved ba? Route. Pag-aralan din naman. Kaya hinahanap natin plano eh. Di ba? Huwag mo ma-flood yung isang area. Ang ayaw natin mangyari, yung mga kababayan natin na nandiyan in the underserved routes, kumakapit, nakita mo na ba yun? Yung 20, yung dapat na 12 na nakasakay sa jeep, 20 sumasakay dahil nasa taas pa yung iba. Sa taas, sa bubong. Sa bubong. Yung mga ganon, underserved, Elmer. Alam naman natin yun. At yan, dapat sinasabi yan ng LTFRB. Depende dun sa kanila sinasabing study. Meron daw silang study. Ayun na nga, route rationalization study. Nasaan yun? Ganda ng tunog eh. Wala pa eh. Kaya, sasabihin na halimbawa, nauna yung deadline. Halimbawa, sasabihin, sige, Tanay hanggang dyan sa may ruta ng Quezon City na papuntang MRT7. Yan. Okay. Di ba, may mga ganun eh. May connection ka na. Kasi pag may MRT7, maglulup na yun. Sa Kogyo. Kogyo. Di ba? Yun ang gusto natin malaman. Traffic na rin doon. Actually, traffic na rin doon. Di ba pumunta ka sa ikaw ba pumunta
San Mateo. Traffic No, lang. traffic. Oo, Ayun, grabe. Diyos ko. Yung rota na nagulat yan, yung ako. pinaka, how do you call this, aggressive na. Oo. Kilalang kilala yung mga yan. Also napansin ko, kasi one of the causes naman ng traffic, although dumami na rin yung sasakyan, nagbi-build sila, pero yung pagdating sa intersection, doon magka-clag. So somehow, siyempre ito naman mga LGU, hindi mo naman maasang, gagawa siya ng flyover or something. Hindi naman nila kaya yun. Hindi naman nila kaya yun. So the intersections are always, yung, dahil hindi naman lumapad lumapad man, napupuno siya, nabubuntis yung kagad. Ganun yun yung nagka-clag. So doon kasi pag bottleneck, intersection, okay na. Diba? Ay, naimbudo doon. Although yung si Mayor, sino nga Del Rosario. si Giant Killer. Yun. Sabi niya magkakaroon na daw ng tren. Gusto niya yun. Gusto niya. Actually, gusto niya yun. Kausap na daw niya si Jimmy Bautista. Kausap pa lang. Dapat kasi, total magkasama naman sila ni Jojo. Congressman Jojo, Jojo Garcia. Dating MMDA. MMDA. Ayusin na ninyo. Kasi, yan ang laking akala natin hanggang Marikina lang yon. Ang daming tao doon. Sa San Mateo area na yan. Distrito na nga yan Mayor Del Rosario. Sinulat ko yan, kinota ko. Ngayon tuloy, yung mga ibang dyaryo, wow, naiskupan mo kami Baka naman kinuwentuhan nyo na ako na nakakaalam. Sikreto nyo, wala natin yan. Teka, speaking of train, meron na bang na-appoint na USEC for trains? For rails? Sorry, rails. Diba? Si Jeremy. Pero temporary, wala pa OIC, OIC siya. Kasi wala pa rin. Nasa piso Hindi, special assistant. Sumabit dahil sa presidential presidential ano ba yun? Advisor on strategic communication. Si creative si strategic communications. Pero tapos unang-unang issuance. Unang-unang sabit. Unang-una nag-apologize kagad. Non-working holiday. Medyo mabigat. Mabigat yun. Your first news release. Ano iniisip ngayon lalo na ng mga jeepney driver ngayon? Kaya nga sila pumunta sa Kaya nga sila pumunta sa Supreme Court. 2024 kasi, papasok sila yung problemado. Itong mga pinag-uusapan natin ngayon, nagkakaroon tuloy ng traction yung sinasabi ni Senadora Amy. Medyo ayusin nyo naman to. Hindi naman po pwedeng ganyan na lang yan. And we are just talking about Metro Manila and its environs, We are not even talking about other cities or other urban areas. Pumunta ka sa Cebu, sige. Tignan mo kung anong nangyayari doon. Jeep din yun. Mas makikipot ang mga daan doon. At saka yan, hindi lang yun. Pati yung kanilang problema sa sewerage, flooding, antindi nun. Sa Cebu, mas matindi pa siguro kaysa sa atin. Buti dito sa atin, sa Parañaque lang at Las Piñas. Hindi Sa Parañaque, sa Las Piñas, specifically, doon sa confluence ng Classic Homes at saka yung, Camellia operations doon. Di ba yun yata yung dinaanan ni Senadora noon na nagalit Di ba? Bakit kayo kasi nakaharang. Nagharang. Sabi, tanggalin niyo yung harang na yan. Amin na to Amin na to. Hindi naman yung sinabing amin na to. Wala. Hindi naman yung sinabing gano'n. Ba't ka nakaharang dyan? Hindi naman pwede yun. Ano ka ng ingress at egress. Pero alam mo, may ginawa sila maganda dyan sa Las Piñas. Meron yung, anong pangalan nito? Yung daanan doon na by the river. Riverside, na wala kang, parang kumbaga alternate route doon sa dati. Pero gusto ko pa rin dumaan sana dyan sa Las Piñas, dadaanan mo yung bamboo organ. Ang traffic ka doon. Matraffic nga. Yun nga. Pero ang ganda nun, that old town, Parañaque, Las Piñas. Patos papuntang Bacoor. Yan. Sana yung bamboo organ, pwede bang yun? Gentrify, ganda nun. I-gentrify yun. Very historic yung lugar na yun Saka, bilihan na lechon yun, sa gilid-gilid. Meron pala doon? Oo. Hindi ako nagagawi doon Bilihan na lechon at saka masarap ang doon halo-halo. Okay. Yung papuntang Bacoor.
Meron mga halo-halo masarap dun eh. Nakalimutan ko yung pangalan, mamaya malalaman ko. Ang favorite kong halo-halo nasa Legazpi. Masarap din doon. Oh, tingnan natin Special. kung merong may alam doon. Ay, Summer, At saka po, yung assistant secretary natin sa PMS, Summer siya, baka naman, alam mo na, hindi naman, pwedeng ilagay sa ano yan, pwedeng ilagay sa cooler. Sa cooler, tapos Padala mo na dito. Ilalalabog na lang, oo. 8 hours lang yan. Maligaspi mo na. 8 hours. Kung hindi, aeroplano mo na. Pupuntahan namin. Airlift. Hindi, dapat yung ano, yung Puntahan parang namin sa- yung, Puntahan namin sa airport. ready to eat na ano, tapos just add ice. Yan. Oh. Mayroon na. May fix na. May fix. Nakamix na. Entrepreneur. Ayun, di ba? Oh. Magbabalik ang Karambola. Oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.